ba? Yun. Layo. Malayo eh, kami natin. Lapit. Hindi ba babasa yan? Ano po naman? Pasok kayo sa loob. Sa loob. Konti para makakasin. Angat ka dito, angat. May ingay to, ano to ha, para sa magkakawa ng to. Wala bang talent? Hindi maririnig yan. Dakilang araw dapat na sa pagkuha ng mga magagawa sa Istanbul sa 8 oras na paggawa na ngayon tinatanggap. Higit kailanman, noon hanggang ngayon, malinaw ang mga dahilan kung bakit ang mga magagawa ay kailangan magprotesta. Higit ang kultuman ngayon sa ating bayan, tumaas ang incidence of hunger. Malinaw na malinaw, aminado naman ang gobyerno, may food crisis, may rice crisis. At pinakamalala ito, dun sa tinatawag nating food basket of the Philippines sa Mindanao. Bakit nangyayari ito sa napakayamang bansa? Bakit nangyayari ito sa Pilipinas na mas malaki ang kalupaan kesa sa Singapore? Mas malaki ang kalupaan kesa sa Hong Kong? Mas malaki ang kalupaan kesa sa United Kingdom? Bakit? Sapagkat ang ating mga kalupaan na dapat na ginagamit sa pagpuproduce ng pagkain ay ginagamit ngayon sa mga bagay na hindi magpuproduce ng pagkain. Industrial estate kung saan arurusahan lang ang manggagawa, hindi naman natutumbasan ang kanilang pasahod. Pero sinasabi ng gobyerno, kapalit naman nito para sa gobyerno. Revenue para sa gobyerno. Mabuti kung ito ay napupunta sa serbisyo sa mga manggagawa. Hindi naman ito napupunta sa serbisyo. Hindi libre ang edukasyon sa bayang ito. Hanggang high school lamang. Sa napakaliit na bansang Cuba, libre mula elementary hanggang maging doktor ka. Kung gusto mo maging piloto, magiging piloto ka nang wala kang babayaran. Hindi libre
libre ang hospitalization dito. Anong serbisyo ang pinagmamalaki nila? Pag nagprotesta ka pa, sa halip na kilalanin ng karapatan mo, papaluin ka, ipupulong ka, sasaktan ka, kung hindi ka babarilin. Anong serbisyo? Saan serbisyo na pupunta? Ang kinukuha nilang mga withholding tax sa amin, na mahigit 30% ng aming sinasahod sa kanila na pupunta. Upang kami saktan, upang tayo ay palitan. Wala tayong nakukuha. Kaya walang ipagmamalaki ang gobyerno. Dadating ang isang panahon, ang mga manggagaway mauunawaan nila ang lahat ng bagay nito. At makikita nila ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa walang kahit anong dahilan kundi sa kanilang mga kamay. At tulad ng mga manggagawa sa Haymarket Square, Chicago, ang panghahawakan nila ang kanilang historical mission na kunin ang kanilang kinabukasan at hubugin ang isang lipunan Pilipino na tunay na maglilingkod para sa kanila. Simbolo nito na ang krisis natin sa bigas ngayon. Isang krisis na artipisyal. Hindi totoong walang bigas, kundi kinokontrol lamang ng mga kartel sa Binondo. Alam ng lahat yan. Sa kanilang mga warehouse, sumilip ka, mananawa ka, pasakot-sakot bigas. Ang problema, para mahabol nila ang presyo ng langis. Ganoon naman ang kompetisyon ng mga kapitalista. Para mahabol nila ang presyo ng langis, itatago nila. At pag tumaas ng demand kesa sa supply, natural na epekto nito, tataas ang presyo. Ngayon, nilalabas na nila. Bakit? 32 na ang kilo ng bigas mula sa 22. Makakabawi na sila sa mga kalaban nila sa kapitalismo na mga nagtitinda ng gasolina at ng langis. Kagaya ng taon-taon natin ginagawa ang pagdiriwang sa araw ng paggawa. Para magpapagod ang kontak. Mga kasama, lagi natin sinasabi ang araw na ito ay disiplina at pagdiriwang. Kung hindi sa pagpapakita ng protesta dahil sa kalagayan ng mga manggagawa. Taon-taon ginagawa ito sapagkat nakikita natin na walang halos kinabukasan ang ating mga manggagawa dito sa ating salungubayan. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na dumagastos ang kabuhayan ng mga manggagawa. Hindi na ito makapagpaaral ng mga anak na halos hindi na makapagpatapos ng lamang ng kanilang hanggang sa Kaloy, ituloy ang pagtatanggal sa mga manggagawa, sa mga empresa dito sa Pilipinas. Sigat, kinuha. Ng kakayanan, ng pambili, ng kanyang Tawag. habang patuloy na mamalagpag Yung tanong mo yung number. ang ilang mga negosyante kasabot ng ating gobyerno. Meron na. Hanggang ngayon, Kunin ko lang ang pusa na. patuloy pa rin ang mga manggagawa ay nasa ilalim ng pag-ihikaw. Tayo ay walang pagmamalasakit sa uri manggagawa. Habang naroon ang sindikatong gobyerno ito na patuloy na makipagsabatan at sumulunga sa karapatan ng uring manggagawa. Hindi ito matatawag na pagdiriwang sa araw ng paggawa. Inuulit natin, habang naroon yan ang sindikatong gobyerno ito, hindi matatahimik ang uring manggagawa. Ang iyan po ang tema ng ating protesta sa araw na ito. Lansanin ang sindikatong gobyerno ito. Magandang umaga po. Isang mainit na pagbati mula sa mga magbubukid sa kanayunan. Nagpupugay po kami sa araw ng mga manggagawa, sa ating mga manggagawa na patuloy na naging paglaban para sa kanilang karapatan, para sa katiyakan at kasiguruhan sa hanap buhay. Ang mga manggagawa, iginungit na ng kasaysayan na sila ang tagapaglikha ng mga material na pangangailangan ng taong bayan. Ang mga magbubukid, iginuhit na ng kasaysayan na tagapaglikha ng pagkain
Aquino.